So ayun na nga guys, nandito tayo ngayon sa Diwa Old Street. Ang Diwa Old Street ay ang oldest street dito sa Taipei. You know what's really interesting about Diwa Old Street is sa Bukana, parang old town or old street vibe talaga siya. Pero habang ini-explore nyo yung street further, makikita nyo na sobrang blended ng old and new. So alongside sa mga traditional shops, you will find trendy cafes, ice cream houses, and tea houses. Just like this one, my ice cream shop dito. So, ang ganda ng balance ng old and new, diba? So, for me, it's a great place to take a break doon sa mga buildings, yan, sa busy na mga sasakyan, sa mga, you know, sa sobrang daming taong lugar dito sa Taipei. So, gusto nyo na medyo chill, aside doon sa Rongjin Gorgeous Time na pinuntahan natin kanina, this is also a great spot. Kasi may mga cafe din naman dito. Tapos later pupunta tayo doon sa Dadaocheng Wharf. So tingnan natin din kung ano yung vibe naman doon. So magkalapit lang sila itong Diwa Old Street at saka yung Dadaocheng Wharf. So aside from being one of the oldest streets in Taipei, ang Diwa Street daw ay historically significant because naging major hub daw ito ng mga traditional Chinese medicine, dried goods, fabrics, at saka iba't ibang klaseng Chinese traditional products. Ayun, alam ko na guys yung feeling na binibigay niya sa akin. Kasi kanina ko pa iniintindi, ano ba itong nararamdaman ko dito sa Diwa Old Street? Bakit super fascinated ako? Alam ko na kung bakit. Kasi para siyang movie set. Parang ganon. Para siyang hindi totoong lugar. Yung parang ginawa lang siya para sa isang movie. Parang ganon. So, ganon yung na-feel ko. Sobrang kanina ko pa iniisip, ano ba itong feeling na to? Parang sobrang amazed ako. So, yun nga. Para siyang parang nasa movie set. So, yun. Siyempre, minus yung mga tao kasi naka-modern clothing na. Diba? Tapos may mga cars just like this. Pero, yung building sa mismo, parang nasa movie set ka. Yun. So guys, nandito tayo sa tapat ng Xiahai City God Temple. Ang temple na to is famous sa mga locals and mga tourists na gustong magdasal for love, to find partners, and to even strengthen yung mga existing relationships nila. So, nandito tayo sa harapan. As you can see, ang daming tao. At hindi na tayo guys napasok sa loob kasi nga this is a temple. So, ayaw pa rin natin na maistorbo yung mga taong nagdadasal. So, ayan. So, konting lakad lang from the temple, guys, ay mararating natin itong Dadaocheng Wharf. So, this used to be a trading port. Pero ngayon, para na siyang park where you can rent bicycles, tapos pwede kayo mag-chill with your friends, or, you know, if you wanna drink with your friends, pwede rin yun dito. Or mag-sunset viewing lang. So, guys, parang napansin ko sa mga pinuntahan natin kanina, na sa mga alanganing oras tayo pumupunta. So, dalawa na naisip ko. It's either hindi ganun maraming tao dito talaga or napaaga lang tayo ng punta. Pero look at this guys, konti lang din yung tao. Ako personally, na-enjoy ko siya kasi hindi mahirap mag-navigate and mag-video. So ayan, so ito yung itsura ng Dadaocheng Wharf.
So just like nasabi ko guys kanina, you can rent a bike or mag-chill-chill lang, umupo-upuan, mag-sunset viewing lang, or you can hang out with your friends dito. So meron mga places na meron mga stall na nagbebenta ng food and ng mga drinks, kahit both alcoholic and non-alcoholic drinks. So ayan, ito sila guys. So pwede kung naabutan nyo yung sa Manila Bay before, para siyang ganon. Kaya lang hindi kasi ganon kadami yung tao sa ngayon. So, hindi ko sure kung talagang tauhin itong lugar na ito kasi medyo malayo rin siya talaga sa train station. So, pero I think magandang spot talaga ito for sunset viewing. Kasi may mga nakita ako mga vlogs na na ito yung na-feature nilang place. Perfect yung mga yung mga spot. Sabi nga nila parang perfect spot ito for sunset viewing and mag-chill lang with friends, 'di ba? So bibili lang tayo ng konting food at konting drink, tapos i-enjoy natin yung sunset. So let's go guys. So that's it guys for our Dadao Cheng Wharf experience. Let's now go to our next stop, which is yung Huashan 1914 Creative Park. Let's go! Ayun na nga guys, andito na nga tayo sa Huashan 1914 Creative Park. And guys, ito palang area na ito noong Japanese era ay isang wine factory. So ngayon, tinransform na nila ito into a dynamic creative center or cultural center. So meron ditong mga contemporary and interactive art installations. And one thing na na-notice ko dito is kada bisita namin dito sa area na to ay may iba't ibang highlights. I remember noong 2023 dito sa area na to guys, yung malaking space dyan sa harapan ko ngayon, meron dyang isang malaking installation ng Coach. So guys, just like what I said kanina, nag-iiba-iba kasi talaga yung calendar of events and workshops dito. May mga times na nagpunta kami, meron sila mga DIY sessions, may mga film festivals then. So basically, there's something for everyone. Tapos itong lugar na ito, for me this is just not a place to see art. It's a place to experience different kinds of or different forms of art. So just like I mentioned kanina, each visit is a unique experience for me through creativity, culture, and even community. You get to see different people nagagather dito for different reasons. Merong iba to party, kasi parang may event dito na pwede ka mag-party. Merong iba naman to watch movies. Tapos meron naman iba to simply eat or drink or to have something with their friends, like coffee with their friends. So ganun siya.
yung feeling dito sa Huashan Creative Park. And our final stop for the day is the Simending Night Market. So, check natin kung ano mga meron dito bago, kung anong mga pwede natin kainin. So, let's go! I would say na ang Simending Night Market is isa sa mga pinaka buhay na night market dito sa Taipei. Marami kang pwedeng gawin dito. You can go shopping, you can eat, or just simply walk around and appreciate yung night market culture dito sa Taipei. Just like this one, guys. Ito ay yung famous nila na rice noodles, pero hindi natin try ito tonight. Bukas siguro. And ito naman yung street na to, guys, is sobrang packed ng mga pagkain. Iba't ibang food pwede yung orderin dito. Meron ding steak dito. Yung tinotorch, just like this one. And marami talagang options, guys. Meron din mga traditional Chinese dishes or food. May mga giant squid, just like this. Barbecue, pork barbecue, chicken barbecue. Hindi kayo mauubusan ng choices talaga dito sa Simending Night Market. And as you can see, guys, ang dami ng tao dito sa alley na to. Kung saan merong ABC Mart. Basta din yun yung street na yon. Ayan, ang dami natin pwedeng pagpilian. May corn dog, may sausage, of course. Ito, try natin yan later. Tapos may mga sandwiches din. So, hindi talaga kayo mauubusan ng food na pwede nyo itry dito. If you are a little bit, I would say, adventurous pagdating sa mga pagkain, stinky tofu, pwede nyo rin siyang itry. Na-try na namin siya before and hindi naman ganun ka-foul yung amoy ng stinky tofu. Ayan, meron din dito tanghulu. Ayan, kung gusto nyo pa siya, guys. Pero, ang ano dito sa tanghulu kasi, meron kami tinry before na strawberry tanghulu. Akala namin yung isang piece, strawberry pa siya. Yung pala parang cherry tomato na siya. So, namatchaan yung damit namin. So, ingat lang kayo, guys. Kapag ibigay tanghulu, make sure na check nyo muna kung ano yung kakagatin nyo. Ayan. So, ayun na nga, guys. Nalibot na natin yung ilang portion lang dito sa Simending Night Market. Sobrang dami kasi ng tao at masakit na rin yung legs namin, guys. Kaya hindi na namin malilibot lahat. Pero itong Simending Night Market, sobrang buhay na buhay siya. You can go shopping here. You can eat. Tapos, appreciate nyo lang din yung mga iba pang activities. May mga street performers din kasi minsan dito sa Simending Night Market. But, we are going back to our hotel na para magpahinga. Doon na rin namin kakainin yung sausage na binili namin. Pero, yun nga, guys, thank you for watching and see you sa next video.